Rocky po ang nagsasalita. Taga saan kayo po? Taga dito lang? 2.5 hours from close to Herife. Saan po kayo? Saan po? Drenthe. Almere po kami. Almere. Oh, yeah, okay. Yes. Makain mo po. Pero number 1 pa rin. Pagkumain ninyo, kahit lalo dumating siya sa Europa, nung makalawa, kagabi lang po siya nakatulog. 48 hours na walang tulog. Pero ang mabuting balita ko, matapos ang 2 araw, pinakita rin sa kanya ang kanyang ama, President Rodrigo. Oh, that's nice. Nakita na pala. Nakita na sila. Nakita na sila. Hindi po natin makita si Roque. Ang dami pong tao. Siya po yung nagsasalita. Bakit napakatagal na pinagsama ang mag-ama? Of Sino course. ang natatakot at Certain. ayaw magkita ang mag-ama Duterte? Sino? Sino? Mga taga-Europa, Europeans, listen to my countrymen. Who is afraid to see a reunion between father and daughter Duterte? Marcos! Si Marcos nga. Bakit? Marcos daw. Inglesin niyo! Ano Ingles ng pangat? Sabog. Para-pareho tayong mahina sa Ingles, hindi natin alam ang Ingles ang pangat. Okay, pero alam mo ang French. Alam mo ang French, hindi ka taga-French. Alam ko ang French ng panat. Full rolling. Ano lang? Full rolling! Kasi laki ba support siya kay Tatay Digong. Alam mo po, nung kinidnap nila ang dating Presidente Rodrigo Hindi pa nga ako natapos kumain, kaya hindi ako makapag... Oh yeah. Doon na nila. hindi dayuhan ng Asama sila? Ano sila? Oh? kapwa Pilipino. Laki! May siyang lalap. Ayan po, may libreng food. Kuha lang. Anong tawag natin doon? Snake! Snake Princess! Anong tawag natin doon sa mga nakipagsapwatan sa abon? Snake Princess! Ang babata. Tara, sir, punta tayo doon. Tawag din sa kanila. Tayo doon. Ha? Tara po tayo. Sige, Ma'am, Scott, can we go eating there? is good for you. Somebody can... This is the food. This is pulpuan. Anong tawag? Laki! Judas Barabas daw. Palibasa mga Gen X kayo, hindi nyo na naalala. Hoy, hindi kami Gen X, Gen Z kami. Makapili. Okay. Anong tawag sa mga nasabi? Oo, sige kuya, i-push mo pa. Sa tulungan sa ibang bayan, ating Presidente, makapili, 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 makapili. Alam niyo mga kaibigan, matagal na nilang paratang na killer daw ang Presidente Duterte. Kriminal daw siya. Ang tanong ko, kung siya'y kriminal, bakit siya ang pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas? Duterte! 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 Pero alam niyo po, kung ang ibang tao ay pagsasamantalahan ng galit
ng sambayanan sa nangyari sa ating mahal na presidente, iba po ang salita ng ating mahal na PRRD. Anong sabi niya? Mahinahon lang kayo. Meron din silang darating na panahon. Ang importante, kayo po dito sa Europa, kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Yes. Gaya niyo po, natira ko po dito sa Europa ng halos 2 taon nung ako po ay nag-aaral sa London. Nasaan ang mga kababayan ko sa London? Nasaan? Marami Ako po ay nakatira sa Rotherhithe, sa Silver Walk. Voices. Bago ko sinasabi na kayong tunay na susi ng pagbabago sa Pilipinas. Kung yung mga unang panahon, sila Rizal at ibang mga bayani natin, nanirahan sa Espanya at nagpadala ng mga ideya tungkol sa demokrasya, kayo namang mga taga-Europa, kayong magpapadala ng mensahe ng gobyerno para sa mga mamamayan. Nung tayo po ay napagbigyan na manilbihan sa Kongreso, kinopya ko ang batas na Inglaterra na nagsasabi na walang mahirap na dapat mamatay lamang sa kahirapan, ang Universal Healthcare Law. Ang sabi ng Finance Department, napakamahal yan, hindi natin kaya yan. Anong sinabi ko kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Mayor, para lang po ito yung ginawa ninyo sa Davao. Nagbigay kayo ng libreng gamot at libreng paggamot. At ang sabi niya, totoo yan. Kung nagawa namin sa Davao, dapat magawa sa buong Pilipinas. Siya po ang susi sa Universal Healthcare sa Pilipinas. Iwan ko lang to dito. Okay lang kaya? Yeah. Ang susi sa libreng paggamot at libreng gamot. Yan ba ang mamamatay tao? Hindi lang po yan ang aking hiningi sa kanya ng suportahan. Dami baon, of course. Sabi ko po, Mayor, panahon na lahat ng aking mga mamantas Ayan. sa kolehiyo na pag-aaral ng Balik tayo kay Roque, mga kapatid. wala nang babayarang tuition ng mga estudyante dahil sa Europa. At yung panahon ko, matagal na. Wala halos binabayad ang mga estudyante sa mga pamantasan. Ang sabi niya, tama yan dahil tayo namumuhunan sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon ng libreng tuition sa state universities and colleges. Ang tanong ko, gawain ba yan ng mamamatay tao? Hindi lang po yan. Ang sabi ko, Mayor, kaya po mahal ang presyo ng bilihin. Wala po tayong natural na ilog gaya ng Mekong Delta kung bakit mataas ang ani ng Thailand, Vietnam at Cambodia. Kailangan po bigyan natin ng libreng irigasyon ang mga maliliit na magsasaka. Ang sabi niya, agree ako sa iyo kahit anong sabihin ng Finance Department, pipirmahan ko yan bilang batas at nagkaroon ng libreng irigasyon para sa mga maliit na magsasaka. Yan ba ang gawain ng mamamatay tao? Alam niyo po, nung una, dahil ako'y taga-UP, talaga naman pong duog-dugong aktivista. Narinig ko po yung sinasabi nila na mamamatay tao daw si Presidente Duterte. Kaya nga po nung ako'y nasa Kongreso at ako ay inimbita na niya para maging nakapagsalita, ang sabi ko, bakit ako? Alam niyo, taga-UP ako. Pero nais kong makilala siya at nagkaroon kami ng one-on-one meeting. Ang sabi ko, Mayor, meron pong alternatibo sa drug war dahil matagal na po sa tulong ng Switzerland, may sinimulan kami. Ang tawag Onesimo Therapeutic Center na ito po
ay nakabase sa pananampalatayang Kristiyano. Alam niyong sabi ni Presidente, I agree with you. Ang nanay ko rin naniniwala, hindi po pwedeng magkaroon ng bagong buhay ang mga nalulong sa pinagbabawal na droga kung wala ang pananampalataya. Yan ba ang mamamatay tao? Kaya nga po, ilang linggo matapos yung one-on-one meeting namin, tinanggap ko ang kanyang hamon na maging tagapagsalita niya. Duterte! 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 Kinakailangan pong balikan natin itong mga ito dahil kinakailangan nating panindigan na hindi mamamatay tao ang nagbigay ng libreng paggamot, libreng gamot, libreng irigasyon at bagong buhay sa mga nalulong na pinagbabawal na droga. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Ngayon, ang sinasabi ng Marcos administration, wala raw pagkakamali sa pagsuko nila kay Presidente Duterte sa mga dayuhan. Tama ba yan? Bakit kinakailangan mga dayuhan ang maghusga? Kaya nga po importante, ipatuloy natin ang pagkita ng suporta kay Presidente Duterte dahil alam nyo na ang salaubin niya sa kulungan sa Netherlands. Pinakamalungkot sa kanya na nalabag ang soberenya ng bansang Pilipino dahil ngayon mga dayuhan ang maghuhusga sa krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Ang tanong, papayag ba tayong mga Pilipino? Hindi ko po sasabihin kung anong nasa plano naming mga abogado na didepensahan sa ang ating presidente. Pero ako po, ang pangako ko, hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente Rodrigo Roa Duterte! 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 Ihanda nyo lang po mga bigas ninyo, mga tuyo, mga adobo, dahil ako po ay matakaw. At ang paborito po ng presidente natin, paksil. Hindi lang po paksil, tuyo. Hindi lang po yan. Hindi. Ano yung munggo. At syempre meron pa yung Ilocano dish, pakbet. Darating po ang araw, lulunurin natin ang kulungan ng paksiw na isda. Darating ang araw, lahat ng mga Dutch sasabihin, I want paksiw too. Darating ang araw, babaguhin ang pangalan ng dahig to Duterte! 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 Mga kaibigan, kailangan ko po ng tulong ninyo. Dahil ang sabi nila, kakasuhan daw nila ako ng walang bail para makancel ang passport ko nang ako ay hindi makatayo bilang abogado ng ating presidente. Tama ba yan? Hindi! Kukupin niyo ba ako? Aakunin niyo ba ako? Ang hindi alam ng mga bangag dito sa Europe, baliwala ang kapangyarihan mo. Dito sa dahig, ito ang sentro ng karapatang pantao. Nek-nek mo, hindi mo ko makukuha dito. Pero
matagalang ang laban nito, mga kapatid. Handa ba kayo sa pagsubok na ito? Maninindigan ba kayo? Ang sigaw, sino ang pinakamamahal na presidente? Duterte! 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 Sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Inday Sara! Duterte, manalo mo! Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! At dahil ako po'y paus na, nais kong ipakilala sa inyo ang vice-presidente ng Robin Padilla! Wala snow. Wala akong bala baka. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakakita si Robin. Robin, nasan si Mariel? Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Wala na ho sigurong gaganda pa sa talumpati ni Senator Harry Roque. Alam nyo, hindi ho ako abogado. Abogado. Nasakit ang galit ka, Robin. Sa ating pong panauhin pagdangan talaga. Siyempre, unang-una, si Atty. Roque, hindi po ako. Ako po ay nandirito para magpakita po ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Katulad po ninyo. Oo nga, matangkad nga yun, mahirap. Alam naman niyo po siguro na You're so here. Oh, kasi si ano, Cecil. Si ano, kasama. yung iba po dito, kasama ko na. Katulad, si Pare Cortol. Kasama ko po yun. Patik niyan. Dapat sila mo si Tito Cas. Pero may kasama. Sa Pinas. Ay, uwi sila? Ay, talaga. Ako nakikita niya yung gulo doon. Pedro. Kasama si Pedro. Pedro po. Katulad po ninyo, parehas tayo. Naintindihan ko kayo, mga abono nyo. Lahat kayo abono dito. Wala namang bayad. May bayad ba dito? Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Yun! Ayun! Yun ang pinaka pagkakaiba ninyo natin sa iba. Sa iba, hindi na ako magpapangalan. Pagkakaiba natin sa iba. Sapagkat tayo, sarili nating gastos. Lahat! Organic! Meron pa bang tatalo kay Atty. Roque? Wanted ngayon! Dahil sa pagmamahal niya sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan po natin. Sabi sa Maynila, oh, Senator Padilla, wanted yan. Bakit hindi mo hulihin? Total, mahilig ka naman sa, tinatawag nilang citizen's arrest. Nakalagpunan nyo, nilumpan natin sa at gusto natin. Yes. Bakit? Ang isang Atty. Roque, dating human rights. Human rights lang yan, lawyer. Paglaban sa karapatan ng mga tao. Kasama natin. Bakit nila pagbibintangan yung Pangulo natin? Sapagkat ang ating Pangulo ay lumaban sa mga dayuhan. Tatandaan natin yun. Ang ating Pangulo ay katulad nila Andres Bonifacio,
Ila Jose Rizal, ila Ayun, awit na ako, guys. bansa, kanuhan. Thanks for watching. Nangangawit na ako. Ang tagal, ang layo eh. Ang daming tao. So, salamat po.